Kaya po ka naniniwala, maraming salitaan doon sa Biblia. Isa-isang hinan lang natin eh. Wala kang lunusutan eh. Talagang tikmatik, ito yung sinasabi niya eh. Maging sa sarili mong puso at maging sa sarili mong kaisipan, ikaw ang sasaksi na meron ng Diyos na totoong nagsalita ng bagay na yung nakasulat sa Biblia. Na ang sinasabi niya, hindi natin matititilan. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, and mga kayutay, maraming salamat po sa panonood ulit sa ating po mga returning viewers. Kung ikaw yan, maraming salamat. At kung ikaw naman po ay baguhan sa ating channel, ang ginagawa po natin sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermon. For this episode, actually, ang ating pong papanoorin ang pinaka-requested po talaga. Si Brother Eli po ng MCGI, siya po talaga ang pinaka-popular dito na requested preacher sa ating pong channel. At ang topic po natin before this episode, yung nakaraan po, is we talked about faith. We talked about faith that should be based on the Bible. We talked about things that are essential were written. At isa din sa mga na-mention doon na maalala ko is yung patungkol nga sa pagsabi sa ating Diyos na Father, na hindi lamang ito label. So in a way, medyo related po yung ating episode ngayon. Sa aking background po sa pag-analisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate na sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Paalala lang po, dahil hindi po ako kaanib ng Church of God, expect na maaari po ako mag-agree at maaari din po ako mag-disagree sa atin pong napapanood. Also, hindi po ako nag-endorso ng isang reliyon o isang particular na grupo na huwag niyong aniban. So sana po ay maliwanag na po yan. Let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Atin pong inaalam ang iba't ibang mga aklat na nagbabalita na ukol sa Diyos. At sa paghahanap natin kung sino yung Almighty God, yung Diyos na nakapangyarihan sa lahat, hinahanap natin ito sa iba't ibang aklat na sinasabing sacred na aklat ng mga tao. Mga aklat na ginagamit ng mga iba-ibang religion, kagaya ng mga Vedas ng mga Hindus, ng Biblia ng mga Kristiyano, ng Book of Mormons ng mga Mormons, ng libro ng mga Baha'i faith. Yan ang ating pinag-aaralan. At ang una nating tinatalakay, itong Biblia, kung talagang may sinasabing Diyos ang Biblia at sino yung Diyos na sinasabi sa Biblia. Ngayon, doon po tayo tumalakay nung nakaraang linggo sa salita ng Diyos sa Biblia. Kung ito ba ay katiwa-tiwala. Natatandaan ko na aking nasabi noon na sa lahat ng aklat ng relihiyong nabasa ko, ang Biblia lang po ang may garantiya sa kanyang laman. At ang garantiyang ito gusto kong ulitin ngayong gabi, ang talata, doon sa 8:8-9 ng aklat ng Kawikaan. Ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran, walang bagay na liko o suwain sa kanila, pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa, at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Meron pong garantiya ang Diyos sa Biblia. Ang lahat ng wika ng salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwain sa kabila. Wala akong nabasahang aklat na gumagarantiya ng ganon na walang liko, walang suwain, walang mali, kung salita ng Diyos ang pag-uusapan. Sa Biblia ko lang muna basa yun. Kayo ang magiging saksi kung ang salita ng Diyos na sinasabi sa Biblia, totoo. When you're inside, when deep within your heart, kayo ang hahatol kung yung babasahin kong mga salita ay totoo. At hinahamon ko naman ng ibang mga mangangaral. Halimbawa, yung mga atheist, yung mga libre pensador, yung mga iba-ibang denominasyon, mga Mormons, sa mga aklat ba ninyo mayroong katimbas na salita na tumitiyak ng isang bagay na hindi pwedeng kasinungalingan natin deep within ourselves. Umpisahan na po natin ngayong gabi kung gaano ka-authentic at katotoo ang Biblia, physically, spiritually, emotionally, aalamin natin kung totoo nga ang salita ng Diyos na nasa Biblia. Umpisahan po natin. Unang-una, meron akong gusto isang buni sa inyo. Kung tatawag kayo. Tawag po kayong
mag-participate kayo dito sa ating pag-aaral. Pag-aaral po kasi ito eh. O naman po. Kaya po kayo, tatanungin ko kayo, sasagot kayo. Sige po. Kaya po kayo nun. Yes. Sige ha. Tingnan natin kung tatama sa inyo yung salita ng Diyos sa Biblia. Unang-una, itong nasa Roma 3, versikulo 4. Pakinggan niyo nakasulat. Huwag na lang mangyari. Oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Tatapwat ang bawat tao'y sinungaling. Napaka-diretso ng salitang ito. Ang Diyos tapat. Pero bawat tao'y Sinungaling. Wow. Patanong ko kayo. Naniniwala po ba kayong tao kayo? Sino po dito ngayon na hindi naniniwalang siya'y tao? Ngayon, ang naniniwala kayong tao kayo, umahamin ba kayong lahat kayo sinungaling? Wala ho nang tumutulpol. Ako ho ba sinungaling din? Oh, mga ka-youth, before we continue, I like this. Isa po sa mga lagi pong kino-comment po sa atin no, ng mga taga-subaybay po ng U3. And actually, kino-consider ko po sila na isa sa mga nakagets po ng atin pong programa. Dahil yung iba sinasabi, huwag ka nang magsalita. Tama po yun. No problem. Pero kasi po, reaction channel po tayo. And liban pa po sa pagbibigay ng reaction, meron po tayong tinatawag po kasi na konsepto ng shared viewing experience. Sa maraming pagkakataon sa psikolohiya ng tao, kapag nanonood po tayo ng isang programa o isang show, it is much more enjoyable when we are doing it with someone, no? Someone close to us, a family member, or in this case, the host po ng isang programa. Kaya isa po yan sa mga goal na ginagawa po natin sa U3. Ang pagkakaroon ng participative, kumbaga, na panonood, di ba po, na nabibigay tayo ng reaction. And I'm happy kasi po sa initial parts pa lang po ng preaching ni Brother Eli, nakipag-deal siya sa kanyang audience na please participate. I like that. And the reality, mga ka-U3, mas madali po nating na-absorb yung mga bagay-bagay kapag ang paraan po ng pakikipagkomunikasyon sa pag-aaral ay interactive. Sure po ako na mag-agree mga kapwa ko po na naging guro, no, sa elementary, sa high school, even sa college, mga ka-U3. Ganyan kadiretso Biblia. At yun, huwag tayong magtago. Huwag tayong magmaskara. Let us all concede the powerful word and declaration of the Almighty that it is God who is true and all men are liars. Tayo ba'y tumatanggap na lahat na tayong lahat nakakapagsinungaling? Sino po sa inyo hindi pa nagsisinungaling mula nung ipanganak hanggang ngayon? Salamat sa Diyos wala nagtaas ng kamay. Kung may nagtaas, magkakagalit kami ngayong gabi. Dahil ipagtatanggol ko yung salita ng Diyos sa Biblia. Kasi dito, makikita mo kung totoo. Walang tao hindi nagsisinungaling ang sabi sa Biblia. Ang totoo, bata pa po ang bata, hindi naman tinuturuan magsinungaling, natin tinting magsinungaling. Alam niyo, dalawang klase ang pagsisinungaling. Isang sinasadyang pagsisinungaling. At hindi sinasadya. Isang pagsisinungaling by force of circumstances. Amen? Meron po. Kaya nakapagsinungaling na puwersa. Nabitip. Kagaya ni Pedro. Apostol si Pedro. Ano nangyari kay San Pedro? Pakinggan niyo ulat ng Biblia, mga kapatid. Nasa tayo. Tingnan niyo kung hindi ito natural, kung hindi ito tama. Pag tama, saan palatayan na nating totoo nga ang salita ng Diyos sa Biblia? Basa. Nakaupo na si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanya ang isang arilang babae na nagsabi, ikaw man ay kasama ng taga-Galilean si Jesus. Ayan. Nung nililitis na si Jesus, malapit ng ipapatay, si San Pedro, totoo na siya, mahal niya si Kristo. Hindi man siya pumasok doon sa loob, sa umpisa, nandun siya sa labas ng looban, may nakakitang isang babaeng alila. Di ba ikaw na kasama ni Jesus na Galileo? Ano ang sagot ni Pedro? Datapwat siya'y kumaila sa harap nilang lahat na sinasabi, hindi ko malalaman ang sinasabi mo. Apostol yan. Nag-deny siya. Hindi ko ikakilala yan. Hindi ko alam yung sinasabi mo.
umaila siya. Ano nangyari? Sumunod, tuloy. At paglabas niya sa portiko, ay nakita siya ng ibang alila at sinabi sa mga roon, ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret. At muling kumailan may sinta, hindi ko nakikilala ang tao. Sumunod pa po, 6 months, hindi ko kilala yun. Ano sumunod? Pakinggan mo. At pagkaraan ng sandali ay nagsilapit ang nakatayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, sa katotohanan ito man ay isa rin sa kanila sapagkat ipinakikilala ka ng iyong panamalita. Nang magbabayoy, nagkasinila siyang nanungayaw at namunta. Hindi ko nakikilala ang tao at pagbakay tumilaot ang manok. No, ikatlo lang, nanungayaw na si Pedro para lang siya wag madamay kasi matatamay siya. Pag umamin siyang kasama si Jesus, baka siya idamay ng mga nagagalit kay Jesus. Kaya si Pedro hindi naman niya gusto talaga ipagkaila si Jesus. Mahal niya si Jesus, ang katunayan, napakaraming apostol. Siya lang ang susunod-sunod eh. Ano ibig sabihin? Apostol man, nakakapagsinungaling, hindi niya man sinasadya, ayaw man niyang magsinungaling, so minsan natupersa siya dahil maraming tao sinungaling. Merong mga tao sinungaling, pag nagtapat ka, papatayin ka. Halimbawa, merong naniningin sa nanay mo, may utang, galit na galit. Pag nanay mo, ha? Hindi nagbabayad, hindi ka pakita na ko. Tapos kung palabasin mo. O yung bata, di naman pinira. Kita-kita na, pagod sa namin yun eh. Wala naman muna may kuripin. Hindi ka, nandiyan yun. Hindi mo wala nga 6 months. Pero nandun. Nakita nyo? Yung asawa mo, halimbawa, hulihin ang pulo. May kaso. Andyan ho ba si Mr. De La Cruz? Asawa ko ho yun. Andyan ho ba si Abaki Silva? Meron mo isang kaso, may warrant of arrest. Sino ka lang kasaya? Dito nga sa kwarto ng ligat na tutulog. Meron ka lang gano'n? Doon sa mga tintong gano'n, nakakapagsinungaling ang tao eh. Kaya ang Biblia, yung sinasabi niya, naniniwala ako, totoo. Kasi saksi yung sarili ko eh. Ako man, inaamin ko, nakakapagsinungaling din ako eh. Halimbawa, meron mga hindi mo dapat sabihin sa isang bata. Ayun nga po sabi ko sa inyo, tanong ng tanong. Paano ba nagiging tao ang baby? Sabi mo. Ako, baby, magiging tao, lumalaki yun. Kaya nagiging tao. Bago siya maging baby, asan siya? Nandun ka sa tiyan. Bakit pinapunta sa tiyan? Sasagot pa pa. Talagang doon nag-umpisa sa tiyan kako yun. Nung siya'y lumabas, saan siya dinaan? Sasabihin ng totoo. Hindi naman yung 4 na taon, 5 taon bata. Sige nga, kayo ba sa mga pinto na yun, lahat ng totoo sasabihin mo sa bata? Hindi naman lahat ng totoo sasabihin mo. Hindi naman maiintindihan mo na eh. Kung isa, mapapwersa kang magkaila. Ako ganun din. Tao rin naman kasi ko eh. Alam niyo lang ang isang naipapangako ko na hindi ako nagsisinungaling. Pag-aral ng Diyos ang pag-uusapan. Dahil hindi ako pwede magsinungaling, may Biblia rin kayo eh. Tama o hindi? Merong iba garapan kahit may Biblia nagsisinungaling. Hindi mo may Biblia, nakalagay sa Biblia. Yung sinasabi nila iba sa Biblia. Ako kailanman sa buhay ko. Hindi po ako nagtangkang ipagsinungaling ang aral ng Diyos kasi bawal ng Diyos yun eh. Kasalanan yun sa Espiritu Santo. Pero, personal na bagay, talagang nakakapagsinungaling ang lahat ng tao. Kayo man ay sasaksi, natutoo yung salita ng Diyos yun eh. Walang ibang aklat na gumagarantiya ng ganon, na nagsasabi ng ganon. Eto pa isa. Tingnan ko kung papayag kayo ulit. Santiago 1:14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nangihila ng sariling masamang tita at nangihipayat. Ang sabi ni Santiago, bawat tao natutukso pag nahihila ng sariling masamang tita. Sino po sa inyo ang walang masamang tita? Meron mo kayong kilalang tao walang tita? Yung
ang ibig ko sabihin kasi ng tita na yun sa Biblia, yung arges ng laman, sintag na nasa ng laman. Meron mo kayo kilalang taong meron gano'n, wala noon? Meron, kayong nandito. Sino sa inyo hindi sinusumpong ng masamang tita? Kasi pati yung nakita ko, pati yung abnormal, yung gano'n. Nagkaanak din eh. Nagkamay tita rin yun. Ayaw ko wala eh. O, bulag, pilaw, pipi, yung tita rin. Sabi kasi sa Biblia. Okay mga ka-youth, before we continue further, so napansin nyo naman po siguro yung audio quality medyo hindi po ganun kaganda, dahil obviously ito po ay galing po sa luma na po ng mga files po natin. And actually, we tried to clean up yung sound, pero yun nga po, may mga parts pa rin po na hindi ganun kaklaro, so pasensya na po, But going back here, so dalawang guarantees po so far yung nakikita natin, na sinasabi dito sa speech ni Brother Eli. Ang isa nga po rito kanina is, ang Bible daw ay may sariling garantiya ng kanyang content nung nilaalaman niya mismo. Next, ang mga tao ay nagsisinungaling. At ang pangatlo nga po, ito naman sa masamang pita, yung pita po ng laman, ang lahat daw po ng tao ay tempted, Could be tempted and also has urges, mga ka-U3. So far, it's been very easy to understand. And syempre si Brother Eli, hindi mawawala yung kanyang gestures, yung kanyang body language kapag siya po ay nagpipreach, Very engaging so far and excited ako kung ano pa yung mga masasabi niya further sa kanyang speech ngayon. Sabi sa Biblia, bawat tao natutokso pag nahihila ng sariling masamang pita at nanginhikayat. Tuloy. Kung nagkagayon ang kahalayan, kung maipaglihi ay mananganak ng kasalanan. At ang kasalanan pagka malaki na ay mamumunga ng kamatayan. Bawat tao nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayon ang kahalayan, kung maipaglihi, nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kung malaki na, namumunga ng kamatayan. Ang sabi ni Santiago Apostol. Dito mapapansin nyo, sinasabi niya, bawat tao kasama siya. Without any exception at all. Bawat tao nahihikayat ng kanyang sariling masamang pita. Yung kanyang kahalayan. Sino sa inyo hindi nakakaramdam ng kahalayan? Talaga ito, wala eh. Sabi ko, kahit matanda na, mahalay ito eh. Hindi ba si Lolo nang re-rape pa, May kahalayan kasing nararamdaman eh. Lahat naman ng tao meron yun eh. Sino sa inyo wala nun? Salamat sa Diyos at walang sumasagot. Kasi na-itetest yung salita ng Diyos sa Biblia dahil dun eh. Sumasaksi siya lamang. Tayo mismo ang saksi sa ating sarili na yung sinasabi niya totoo. Na bawat tao nahihila ng sariling masamang pita, nahihikayat ng sariling kahalayan. Kaya nga tayo nagkaroon ng mga anak eh, dahil dun eh. At kaya tayo maging tao, dahil yung ating mga magulang nakaramdam noon, bawat tao may sariling kahalayan, sariling masamang pita. Alam mo kung sino lang yung wala ng masamang pita? Alam niyo kung sino lang yung nalaman noon? Sa Ecclesiastes 12, ganito ating nababasa. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaliguran sa mga yaon. Sa kaarawan na ang mga tagapag-ingat ng bahay ay manganginginig at ang mga malakas na lalaki ay matatayukod. Meron mong dadating na kaarawan daw na yung mga malalakas na lalaki matatayukod, nagiging korbo. Tapos, at ang mga manggigilin ay mga glilikat sapagkat sila'y kaunti. Ating mga tagagiling, maghihintuan ang gumiling dahil kaunti na.
ulo. Tapos, at yaong nagsisibungaw sa mga bungawan ay mga sisilaw. Yung dumubungaw sa bungawan, masisilaw na. Labo na mata. Tapos, at ang mga pintuan ay sasarhan sa mga lansangan. Pagka ang tunog ng giling ay hina. Hina na ang tunog ng giling, sasarhan ng mga pinto. Kaya bungi na. Ano ba? At ang isa'y babangon sa tinig ng ibon. Pag matanda na, tinig ka lang ng ibon, bangon na. Gising na. Piloy. At lahat ng mga anak na babae ng tintugin ay mabababa. Pagka matanda na, yung mga gusto sa buhay, tababa na ng tababa. Nagdidinis na. Ang dalat mo ng tugtugin, mababa na. Tapos, sila'y matatakot. Sila'y mga tatakot sa mataas. Tapos, at ang mga nakilabutan ay matatasabaan. At ang puno ng almendro ay mamumulaklak. Puno ng almendro, may bulaklak na. Pag matanda na, namumulaklak na. Tapos, at ang balang ay magigitasan. Yung balang, yung grasshopper, ang baang-baang nun. Pag matanda na, parang pasan niya na yun. Mabigat ang balahin ng matanda. Maraming haliman at kung ano-anong matanda na. Tapos, at ang pita ay manglulupay-pay. Pati yung pita, pag matanda na, manglulupay-pay. Kaya alam mo kung sino yung wala ng pita. Yung mga halimbawa, 120 anyos na, di na makakita, di na makaamoy. Pero ito mga yung mata hindi na makadilag na. Wala ng pita yun. Tatantahin mo si Maria del Barrio doon, hindi mapapansin yun. Yun ang walang pita. Pero normally ang tao, ay naku, Metsita, lahat ng tao, lahat kayo. Huwag naman kayo nagagalot. Lahat ng tao may kahalawan, sabi ni Santiago. Doon sa punto na yun, totoo na naman ang salita ng Diyos eh. Walang tao makakatutol eh. Ito pa isa. I find it very fascinating because alam po natin, even sa previous po natin na episode, Brother Eli actually asked the question. Kung question niya yung mutual exclusivity ng pagiging Diyos at tao ni Jesus Christ. Kasi nga, sabi niya nga po the last time, sa last episode natin, sabi niya, tanungin nyo yung mga preachers, tanungin nyo yung ibang mga kapanalig ng ibang reliyon sa kanilang paniniwala. Si Jesus ba ay tunay na tao? Putting that into consideration, mga kayuti, gusto ko pong malaman. Dahil si Jesus ay considered also to be God and human. So, ibig sabihin po, nakaka-feel din po ba ng urges si Jesus Christ? As mentioned here, may kahalayan po ba si Jesu Cristo, mga kayutik? Or His divinity, Him being part God, would mean He does not also have a lot of these qualities na meron tayo being human beings. Kasi pwede po kasing thinking yan dahil tao din siya, nakaka-feel din po siya. Di ba po? Tao siya, nagkakasala din po siya dahil lahat naman po nagkakasala. Lahat po ay nagsisinungaling. So gusto ko pong malaman if ang kanyang pagiging Diyos made Him not do those usual human tendencies, mga kayuthi. 32:39 ng Deuteronomio, ganito ating nababasa. Obserbahan mo kung totoo kung hindi, bago nyo tanggatin, kung totoo, basa. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatid bagay, ako nga. Tingnan nyo, ako, sabi ng Diyos, sa makatid bagay, ako nga. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang nakaliligtas sa aking kamay. Tama po o hindi? Ako ang Diyos. Ako nga. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Sumusugat ako, ako'y nagtatagaling. Walang nakakaligtas sa aking kamay. Kaya nga pati doktor, pagdating ng sinasabi ng Diyos na yun hindi siya nakatutol Ako pumapatay, sabi ng Diyos. Ako bumubuhay. Meron tao nung gumaling Salamat sa doktor. Napagaling ka ako ni doktor. Mali yun. Walang karapatang magpagaling ang doktor. Sabi ng Diyos ako sumusugat, ako'y nagpapagaling. Sino ang nagpapagaling? Ang Diyos. Hindi doktor. Ba't ka gumaling ako? Tingnan mo. Pumunta ka sa doktor, tinusukan ka. Tuto. Gusto nga, hula-hula lang yun Tuto. Hindi ka makahinga. Tuto. Magliseta. Punta ka sa butika, binili mo, ininom mo, nung gumaling ka, sino nagpagaling? Salamat po, doktor.
Napagaling mo ako. Mali. Talagyan mo ba kung walang gamot, gagaling ka? Yung gamot na ibinigay sa doktor, yung nagpagaling. Ano? Kanino yung gamot? Galing sa dahon yun, sa ugat, takla, tamis, anghang, pait. Kinuha ng kimiko, ginawang gamot. Iniliseta ng doktor. Gumaling ka. Sino nagpagaling? Ang Diyos. Siya may-ari ng gamot yun. Ha? Siya rin ang may-ari ng doktor. Kaya nga buhay yung doktor dahil sa Diyos din eh. Ang katunayan, sa gusto na lang Diyos kunin yung doktor, pati doktor naninigas. Tama, hindi. Sino nagpagaling? Sabi ng Diyos, ako ang Diyos, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling, walang makaliligtas sa aking kamay. O, sino ba nakakatgaling dito sa sinabi ng Diyos na yun? Is there anybody on the earth that can challenge the statement of the Lord? Ako'y nagpapagaling, ako'y sumusugat, ako'y bumubuhay, ako'y pumapatay, walang makakaligtas sa aking kamay. Meron ba nakakaligtas? Wala nga eh. Kahit doktor, kahit presidente, kahit gano'ng kayaman ng tao, pagdating yung sinabi ng Diyos na, ako'y sinusugat, ako'y nagpapagaling, ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay. O meron bang makatungkol doon? Kahit na ikaw pati makakapangyarihan tao sa buong mundo. Pagdating yung takda ng Diyos, happy na niyo kung gaano kahalaga yung sinabi ng Diyos na yun. Kung gaano ang kapangyarihan nun. Santiago, basa tayo. Nagsiparito ngayon, kayo magsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa kayong bayan at titira kami doon 1 taon at mangangalakal at magtitibo. Kayo lang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang silaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagbakay mapapawi. Hindi ka alam ng bukas. Sino ba sa inyo nakakaalam ng bukas? Meron mo? Napakalapit ng bukas eh. The nearest future is tomorrow. Meron po bang mas malapit pa sa kinabukasan? Wala eh. Bukas nga lang, mahirap malaman eh. Hindi eh, kano yun nalalaman ng bukas, sabi ng Diyos. Don't teach ito. Huwag mong ipaghandog ang kinabukasan. Bakit? Sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. O, sige, mga mahuhula. Manad sa kaya po, ang dahil mahuhula daw. I-challenge niyo yung sabi ng Diyos na hindi mo alam ang nangyayari bukas. Yung mahuhula eh. May nagpahula sa kanya. O, sige, bumalik kayo kasi 1 linggo. Sabi niya. Eh yung pala kinabukasan, aatakihin siya. Kung titinan po natin, sa wikang Filipino, ang sinasabi natin, manghuhula. Ganun din po sa wikang Cebuano, no? Mantatagna. O di ako nagkakamali. Which is still, to guess. But kung titinan po natin, no? Sa translation po yan sa English, dapat kung manghuhula, dapat guesser, no? Pero sa English po, fortune teller. Ayan. No? Sinasabi niya yung kapalaran mo, yung mangyayari sa buhay mo. Pero sa wikang Filipino, manghuhula. Doon po lang po sa salitang hula, meron na po dong uncertainty, no? Kasi dapat ang tawag sa kanila, mga taong nakakaalam. Dahil alam nilang mangyayari, hindi sila humuhula lamang. Ang pag-guess is knowing something without proper basis, without proper information. But anyway, going back po dyan po patungkol po sa mga tao po na manghuhula, wala po akong bilib po sa mga taong yan. Dahil a lot of them are just doing it in cold reading, kumbaga. Yung iba po dyan na nasa internet po na nagsasabi na this is what's going to happen. Sa totoo lang po, napakadali pong gawin yung kanila pong ginagawa. Dahil most of these na mga pronouncements, generic naman po, hindi naman po specific information. At kung magkakaroon tayo ng tallying ng records talaga, titingnan natin mga ka-U3, yung mga sinasabi po nila na specific na mga thing. Nangyayari ba o hindi? Sino po sa mga manghula ang before year 2020 ay nakapagsabi, oy 2020 magkakaroon ng isang malawakang pandemya. Global event po yun. It's very specific. Wala pong mga manghuhulang nakapagsabi po niyan. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga pinaniniwalaan po natin mga ka-U3. At syempre sa mga manghula po ito ang sasabihin nila, mababago naman yan ang takbo na tadhana kapag nag-pray ka. Magtiwala tayo sa Diyos na hindi ito mangyayari. Patay.
Kaya kung siya talaga nakakaalam ng mangyayari bukas, huwag ka nang dadali sa 1 minute, bukas nanilibas na ako. Sama. Sabi ng Diyos hindi mo alam ang mangyayari bukas Alam mo ba? Hindi ba totoo? Meron nga, natulog lang Akala na bukas magigising pa sa iba, nahuling tulog na naman. Ganun. Ikaw, di mo alam, piling tulog na lang. Bakit? Hindi ka naman ulit natutulog. Piling tulog na yun Ganun mo rin nangyayari sa tao. Di mo alam bukas Sabi ng Diyos sino sa atin ang kukontest ka? Kung sa sinabi ng Diyos na nasa Biblia, kung hindi totoo ito. Kung hindi ito totoo, I am willing, na i-give up ko ang Biblia. Pero wala pa po akong nasa lubim na makangaral na makapagtatalik sa sinasabi ng Biblia totoo. Kaya hanggang ngayon sa Biblia ako naniniwala I remain steadfast in my faith in the Bible because the Bible contains statements that cannot be rejected, cannot be disproved by man. Ayun lang sabi ng Diyos Ako pumapatay, ako binibihay, ako sumusugat, ako nagpapagaling. Walang nakakaligtas sa aking kamay. Ikaw, di mo alam ang araw ng bukas. Sabi ng Diyos, totoo naman yun. Kayo sa inyong sarili, sa inyong kaloob-looban, bumatong kayo kung sinasabi ng Diyos, totoo, hindi. Unang Hari 8:46. Pakinggan. Sapagkat walang tao na hindi nagkakasala. Sino sa inyo hindi pa nagkakasala? Baka meron. Pag-usapan natin. Sabi ng Diyos walang tao na hindi magkakasala. Sino sa inyo rito kayo na hindi magkakasala? At kung meron mga ahas na magsabing hindi siya nagkakasala, pag-usapan mo natin. Kasi kailangan natin ilagay sa pagsubok ito sa salita ng Diyos Ang totoo ito talaga hindi sino sa inyo hahatol kayo? Kung meron mga ahas na magsasabi sa akin, ako Mr. Soriano, hindi ako nagkakasala. Nabasa naman uli ako ng isang talata. Pakinggan niyo sa unang Juan 1:8. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kanya, wala kang lulususan Sabi ng Diyos, sabi ni San Juan, kung sinasabi natin na tayo'y walang kasalanan, dinadaya lang natin ang sarili natin. Meron bang taong mandaraya sa sarili? Sagutin niyo ako. Meron bang tao dinadaya sa sarili? Meron. Mga delusional. Yung anak niya, ang ilong ay nakatilarig na gano'n, Tapos para bang itinupok na kamatis din yung ilong. Ang ganda-ganda ikalang alak ko. Ang ganda-ganda ng alak ko. Ano rin mo sa iba kung maganda yung anak niya? Hindi. Naman niya lang ang sabi mo. Dahil dinadaya niya lang yung sarili. Itangin talaga yung anak mo. Meron ganun. Meron ng daraya sa sarili. Maski siya, pag nagsusuklay sa sa salamin, nakikita na naman yung ilong niya pangit Parang ilong ko rin. So ngayon, parang binabayan, maganda naman ako. Salamdam ko, malaki tiwala sa sarili. Sa loob ko, titingin ka lang naman sa salamin, malalaman mo kung totoo sinasabi mo o hindi Just face a mirror. Tignan natin. Tignan mo sa salamin. Kung sabihin pogi ka, ikumpara mo muna ang pagmumukha mo sa iba. Ako nga, hindi ko nasabing pogi ako dahil alam ko naman yung salamin, hindi naman nagsisinungaling yung salamin, sabihin mo, mirror in the wall. Who is the fairest? Who is the fairest of them all? Kaya, alam mo, sa Diyos na ang Diyos na nagsabi, hindi ka makakatuto Meron tao, dinadaya ang kanyang sarili. At tandaan mo, pag ang tao, tinatanggap niyang dayain niya ang sarili niya, wala na siyang ibang hindi dadalain. Amen? Ang sarili mo, dinadaya mo. Intang asawa mo, lalo mong dinidayain, kapwa mo. Kung sarili mo kaya mong dayain, lalo mo kaya dayain ng ibang tao. Sana hindi. Sabi nga ng Kastila, quien hace un cesto hace ciento. He who steals a penny steals a pound. Siyang tapat sa kaunti, tapat siya sa marami. Ang hindi tapat sa kaunti, hindi tapat sa marami. Kaya kung sa sarili mong mandarawa ka, lalo mong dadarawa yung kapwa-tao. Walang panantanan ni Jesus sa Biblia.
Kaya po ako naniniwala, maraming salitaan doon sa Biblia. Isa-isang hinan lang natin eh. Wala kang nunusutan eh. Talagang tiyak na tiyak. Ito yung sinasabi niya eh. Maging sa sarili mong puso at maging sa sarili mong kaisipan, ikaw ang sasaksi na meron ng Diyos na totoong nagsalita ng bagay na yung nakasulat sa Biblia. Na ang sinasabi niya hindi natin matititilan. Miski siyensya, hindi makatutol sa Diyos eh. Miski siyensya. Alam mo, meron ako nakausap milyonaryo. Mestra pa. Nakausap ko, Leonardo Mestra. Nung sagutin ko siya, mamangha siya. Nagtanong siya sa akin, brother, sabi mo, sabi sa Genesis, sa verse 3, and God said, let there be light, and there was light. And God saw the light was good. And there were morning, evening and morning the first day. So dito sa verse 3, meron ng light, may luwanag na, sabi niya. Tapos pagdating po sa verse 16, at nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin, at mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. Nung likhain ng Diyos yung araw at saka yung moon, the sun and the moon, nakalagay ginawa mo ito on the third day, on the fourth day. Samantala on the third day, meron na ikang liwanag. Paano ikaw nangyayari yun? Paano ba ikaw nali sa siyensya? Sa siyensya siya, kung siya nag-aral, mestra siya, sabi ko, manda nito yan. Didn't you know that it is not only the sun and the moon as the sources of light? Meron pang other sources of light, sabi kong ganon. Hindi ba kayo naniniwala? Meron pang ibang sources of light? Eh tayo naman nasa isang maliit na bahagi lang ng universo eh. Nandun lang tayo sa tinatawag na solar system. And the solar system is but a small part of the Milky Way galaxy. And the Milky Way galaxy is one of the small galaxies in the universe. There are billions of galaxies, with each galaxy containing billions of stars. Kaya masasabi ko sa inyo ako, Mrs., bago pa nilikha ang araw, may liwanag na. Saan? Nasa mga galaxies, nasa mga constellations, nasa iba't ibang panig ng universe. Mapaganon siya. Ngayon ko lang narinig dyan, sabi niya. Do you believe that the Bible is not against science? Sabi niya. Do you believe that the Bible is a scientific book? Yes, of course. Okay, may tatanong ako sa'yo. Nag-umpisa kami alas 4 na ng hapon eh. Alas 8:30 na lang gabi, hindi ka tapos magtanong eh. Yung kanyang bigla, hindi mo lang nabuksan. Kasi well, that is quite controversial statement, I would have to say. Doon po sa sinabi po ni Brother Eli na the Bible is a scientific book. And as much as that sounds really good, dahil po sa scientific method, iba naman po kasi ang appreciation of facts, diba? And iba po ang metodolohiya na ginagawa ng isang, for example, scientific literature kumpara po sa isang literature katulad po ng Biblia. So, kung titinan po kasi natin, ang structure po kasi ng Bible is hindi naman po direkta and specific. May mga parts nga po for interpretation. May mga parts nga po na figurative, no? Na hindi basta-basta mong malalaman, and you have to appreciate it by analyzing it and interpreting it. And alam niyo naman po yan na dahil po sa nature po ng Bible, nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon, iba't ibang mga doktrina, iba't ibang mga sekta, mga ka-U3. So that alone would tell us it is not specific enough to truly understand. Unlike in a scientific po na document where it is more specific, there are limits to its study, it is even open for change. Kapag nagkaroon po ng bagong scientific breakthrough, pwede po mabasag yung mga teorya, pwedeng mabasag ang mga lumang po na pinaniniwalaan po ng mga tao, and that's just the nature of the evolution of learning based on science. Hindi po yan katulad po sa Biblia. And of course, a large group of people believe that their sacred book is the only book that should be based upon. And it is perfect and it is unchanging. Pero hindi ko po sinasabi na walang scientific truth na makikita sa Bible o sinasabi sa Bible. Meron, pero sa palagay ko po ay mag-a-agree din po kayo sa akin na hindi lamang ang laman ng Biblia ay siyensya o agham. Diba? May mga filosofiya, may paraan ng pamumuhay, may bagay of course na material, meron ding bagay na spiritual. So ang Biblia po ay naging compilation ng iba't ibang knowledge, ng iba't ibang aspekto ng pamumuhay ng tao. bawat basahin ko sitas, tinitiklop mo ganun.
At ano ulit, titiklit na naman siya. Naku, yung buong Biblia, kumutan lang kayo sa katitiklit eh. Inabot kami na, di ba mga 5 oras kami nag-uusap. Doon siya po naniwala na ang Biblia ay hindi basta aklat, kundi isang aklat na scientific din. Kasi pinakita ko sa kanya hindi pa nga ako na-invento yung aeroplano at saka yung mga spaceships na yan eh. Pinasabi na ng Biblia na mayroon ang mundo bilog eh, nakasulat na sa Biblia eh. Is that scientific or not? Ang mundo bilog eh. Paniwala ng mga unang tao, mundo lapad eh. At ang totoo, ang paniwala ng mga unang pari at mga unang papa sa Nuba, ang mundo lapad. At ang mundo raw, ang sentro ng universo. They believe that the earth is the center of the universe. And they believe that the earth is still and the sun revolves around the earth. Yan ang paniwala ng mga unang tao. Nung matuklasan ng siyensya, hindi pala totoo yun. Ito palang mundo ang umiikot sa araw at hindi ang araw ang umiikot sa mundo. Nakita mo? Yun, hindi pa natutuklasan ng siyensya, nasa Biblia na yun. Ang mundo, bilog. The earth is round. Nung makita ng tao that the earth is round, it was only last 1969 nung lunitad yung Apollo 11 sa buwan at nung nasa buwan na sila, nakababa na sila sa buwan, kinuna ng mga astronauts ang mundo mula sa buwan, nakuna ng mundo, bluish, bilog na bilog ang mundo. Ay 1969 lang nakuna ng retrato ang buong mundo eh. Yung mga nakakaraang mga panahon, wala naman nakakalagpas sa ating mundo para makuna ng mundo sa malayuan. Wala pa naman spaceships na. Nung nakita yung sa Apollo 11, bilog ang mundo. Ang totoo, yung Papa sa Roma, tiniwalag na si Galileo Galilei. Paniwala kasi ni Galileo Galilei, isang siyentipiko, na ang mundo bilog, sabi ng Papa sa Roma, ang mundo lapad. Magkakontra sila. Itiniwalag ng Papa sa Roma si Galileo Galilei. Okay, before we continue, mga kayuthi, kung kayo po ay nakasubaybay po sa atin, past 4 episodes po is na-mention ko nga po yan. I think merong misappreciation si Brother Eli ng facts dito. Hindi po yun ang rason kung bakit po actually na house arrest po si Galileo. Dahil ang ginawa niya po nag-design siya ng mga teleskopyo. At sa kanyang pagsusuri, gamit po yung kanyang teleskopyong na design is nakita niya nga na hindi Earth-centric ang solar system, kundi heliocentric. So malaking controversy po yung kanyang nirelease na statement na ang mundo ay hindi sentro ng solar system. So dahil po dyan, nagalit po yung mga kaparian, yung simbahan, at siya po ay actually for the remainder of his life naka-house arrest lamang po siya. So yun po yung main reason doon. But I think Brother Eli here is underscoring the fact na meron pong I would say kind of compatibility kumbaga sa sinasabi ng Biblia at ang sinasabi din po ng siyensya. Si Galileo Galileo, kung alam mo, yan yung naka-invento ng telescope, yung silip sa mga planets at sa mga bituin. Itiniwalag ng Papa yan dahil malira lang paniniwala niya na ang mundo bilog. Hindi alam ng Papa, bago pa siya naging tao, nakasulat na sa Biblia ang mundo bilog. Pakinggan niyo sa 40:22 ng Isaiah. Ganito nakasulat. Siya ang nakaupo sa balantot ng lupa. He that sitteth upon the circle of the earth. Siya ang nakaupo sa balantok. Ano ba yung balantok? Circle. Padinog-dinog. Circle of the earth. Kaya ang mundo dinog. Nasa Biblia, nakasulat kay Isaiah, some 700 years before Christ. Nang isulat ni Propeta Isaiah sa kanyang libro, hindi kumulang 600 hanggang 700 bago nagkatawang tao si Kristo. Ilang taon na si Kristo sa pagkakatawang tao? 2,000 taon na. 2,700 years nang nakasulat yung talata na yun. Pero kailan lang natuklasan ng tao, scientifically, na talagang ang mundo dinog. Kaya ako naniniwala that the Bible is a scientific book. The Bible goes hand in hand with the discoveries in science. Kaya pati nga yung mga scientific kung hindi naniniwala sa Biblia, ako, paniwala ko mga kasama natin sa atin. Kaya magagalit na kami scientific ko rito, paling gano'n. Ang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Kasi mga ganito, baka mayroon dito kung hindi naniniwala sa Diyos. Sabi sa Biblia, yung hindi naniniwala ng Diyos, mang-mang. Ulitin mo. Ang mang-mang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Kung paniniwala ng mang-mang, walang Diyos.
Yung maunahon, walang Diyos. Yung walang Diyos, maunahon. Bakit? Ate nyo. Walang asin. May asin ba? Sabi ko, walang asin. May asin ba? Meron. At paano mo nalaman walang asin kung wala kang asin? Hindi ba? Meron ng asin. Wala lang sa harap mo. Pero may asin. Kaya nga alam mo sabihin walang asin eh. Kung talagang wala, ay anong sasabihin mo? Walang wala. Wala eh. Ba't mo sinabing walang Diyos? May Diyos nga. Kaya ka lang mandala. Ano sabi ko, Biblia? Okay, nagagalit ha? Hindi naman tayo nag-aaway. Hindi naman kung hindi ka pa naman katangahan yung sabihin mo walang Diyos. Ang walang Diyos, sino gumawa ng mga bagay-bagay? Hindi mo naman pwede sabihin ikaw ang gumawa ng langgam. Sige, gumawa ka ng langgam kahit yung pinakamaliit na yung hanip. Ang batang ako. Antik. Kung nakagawa ka, ikaw ang Diyos ko. Ha? Sabi na walang Diyos eh. Sino gumawa ng mga ginawa dito sa bansa? Walang Diyos. Of course, yung parte po yan ng teorya ng intelligent design, no, sa mga hindi po nakakaalam. So, isa po yan sa mga teorya, of course, o pinaniniwalaan ng origin ng universe. Dahil, kumbaga, kung titinan po natin, di ba, lahat po ng mga bagay dito is derivation naman po in a particular point of creation. And that is, of course, with the thinking of the cause and effect, na lahat ng mga bagay-bagay ay mayroong pinagmulan. At ang thinking nga sa physical world na walang bagay na mag-i-exist without a cause. Pero syempre po sa aspekto po ng paniniwala naman po sa birth ng universe, meron po mga scientifico syempre naniniwala it's from a Big Bang, mayroon naman po naniniwala it's from a particular point, no? Something out of nothing. With regards to the derivation naman po na thinking, ang another question naman po dyan sa existence ng Diyos is sino ang nag-create sa Diyos? Diba? Kung naniniwala ka na ang lahat ng bagay na nag-i-exist ay merong nag-create dito, no? Saan po tayo nag-umpisa? Saan tayo naging? Isa po yan sa mga main po talaga ng questions ng lahat, no? Ng lahat ng sibilisasyon. And of course, in looking for the answer to that particular question, nagkaroon ng iba't ibang mga paniniwala, iba't ibang mga relihiyon, karoon ng iba't ibang mga origin story, mga kayo-3. Pero it's also interesting if we look at the lens of religious people as to those who don't believe in God. So they would say, ay, mangmang, yung mga hindi naniniwala na mayroong Diyos. At yung mga tao naman po na hindi naniniwala na mayroong Diyos, most likely, they would also look at people who have religion as mga mangmang. Sabi naman, sumingaw lang eh, kaya sino naman maniniwala sa'yo nagsingaw ng mga ano yan? Puro singaw? Ito pa lang nagpatika ng singaw din. Ha? Kung hindi yung singaw yan, napakaganda ng pagkakagawa kung walang nag-desenyo niya, hindi mo katawan mo, may kuko. Wow. Talagay mo kung walang kuko, ano mangyayari sa buhay mo? Pagkati na nga ng parte ng katawan mo, mahirapan ka. Habang kinakamot mo, walang kuko, lalong kumakatig. Gano'n, tuntua yung hanot. Kinikiliti ka, ha? Kinikiliti kasi wala akong kuko. Dahil sa kuko, nayayasak yung hanit eh. Hindi sa makaniti eh. Di mo. Sige, di mo pa. Ano may kuko? Sino naglagay no? Yung kamay, sino gumawa ng disenyo nito? Hindi nga. Hindi pare-pareho, hindi pantay-pantay, may bali-bali. Pero totoo ang pagkagawa. May gagawin kasi siya. Unang gagawin ng kamay, kakain. Dadampot ng kanin. Hindi pantay-pantay, pagdampot ng kanin. Pagdampot lang. Palagay mo kung pantay-pantay ngayon, pagdampot mo. Madadampot mo kaya ng kanin? Hindi. Meron talagang gumawa niyan. Ang sabi, singaw lang. Kamay pa lang, hindi mo pwedeng patunayan sa akin na yan ay singaw. Tingnan mo ha, kamay mo, basahin mo itong mga fingerprints na to. May naroon ibig sabihin yan eh. Pero pa isip-isip. Inatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao. Naniniwala ka lang, scientifically, 5 bilyon at 500 milyon ang tao sa mundo ngayon. Walang taong pareho ang tatak. Kaya nga ito ang pinakamagandang pangkilala sa tao eh. Yung fingerprints. Tanungin mo sa NBI, kahit napakambal, kahit magkamukha, pagdating dito, di pareho. There was never an instance
There was never an instance in the past, in the recorded history of mankind, that two persons were found to have two shared. the same finger. Kahit Siamese twins, magkaiba. Pinatutunayan ang sinabi sa Biblia, tatak ng Diyos yun for each individual person na kanyang nilikha. Tama ang Biblia o hindi? Kaya alam mo, pagka una ng ano sa Osgado, hindi yung filmo na tete lang eh. Pero mga magagandang mag-forge ng film eh. Pero ito, hindi pwedeng i-forge na. Kahit na ho, magkakambal kayo, magkamukha pagdating dyan, hindi pareho. Natuklasan ng siyensya lang. Nasa Biblia mo. I will show you how scientific is my Bible. And nobody can dispute the scientific statements of the Bible. Kaya ako naniniwala sa Biblia. Na ang sinasabi rito, salita ng Diyos. Mula sa punto na kamay natin, naniniwala. Tapos ang gabi wala raw Diyos. Mayroong mga tao, alam mo niwalang may Diyos, wala raw Diyos. Lahat ng bagay na, siyensya, naturalesa. Sino gumawa ng manok? Naturalesa ka. Sino gumawa ng siso? Naturalesa. Sino gumawa itlog? Naturalesa. Sino gumawa ng langit? Naturalesa. Sino gumawa lupa? Naturalesa. Hindi lang tayo nagkakaintindihan. Ang tawag mo naturalesa, yun ang tawag ko, Diyos yun. Yun ang Diyos eh. Yung gumagawa na hindi mo magawa, yun ang Diyos. Gumagawa na o hindi? Ayun, ang sulit ang ginawa yun. Mansin na, magkita lang eh. Uno ng Roma. Pakinggan. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag sapagkatan to sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Natatangto mo sa pamamagitan ng bagay na ginawa niya. Meron akong kukwento sa inyo. May kukwento ko. May dalawang magkaibigan sa scientifico. Yung isang siyentista, naniniwala siya may Diyos. Yung mga sa hindi naniniwala may Diyos. Yan. Then matagal sila na aargo ng argo. Naku, walang katapusan. Minsan, naisip mo naniniwala may Diyos. Gumawa siya ng araw, bola. Ito, biniti niya doon sa kanya laboratorio. Gumawa siya ng mas maliit na bola. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. Ginawa niya lahat ng planeta, biniti niya ron. Yan. Tapos, ginawa niya yung solar system. Dumating yung kaibigan niya ngayon, hindi naniniwala sa Diyos. Eh pare, ang ganda yung ganitong model na solar system mo. Tamang-tamang ka, pagkaka-distansya. Sino gagawin ito pare? Wala pare. Nakita ko na lang doon. Pare, mo kumbaga ko. Sabi mo hindi naniniwala sa ko. Hindi na, basta kung isa sa araw na mga pagpasok ko na iba na lang nakasabit na yan. Pare, talagang ninunuko mo ako lang. Nalalagay ba yan gano'n na lang bumuha? Ang sabi mo gano'n, sumagot ngayon naniniwala sa Diyos. Sukutan na yan. Yun ay ka-araw-arawan lang at mundo-munduhan lang ang pinagsasabit ko dyan eh. Ayaw ang maniwalang walang gumawa eh. E di lalo na ito ang mundo may gumawa. Sabi ko nung hindi naniniwala sa Diyos, Diyos ko. Naniniwala na siya. Simple-simple, naniniwala siya. Ayaw siya naniniwala na nagsabit ng Diyos. Alam niya nagsabi ito, yung puntarin niya ang siyentista rin. Oo ngayon. Ayaw siya maniwalang may Diyos na naglagay-lagay ng mga bagay na yun. At naman, pagtatakahan mo kung hindi makapangyarihan eh. Kasi sinabi itong mundo, wala naman tali. Hindi naman ang mundo. Pakinggan mo. Kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitan walang laban at ibinibitin ang lupa sa wala. Ibinitin ang lupa o the earth sa wala. Nakabitin sa wala. Tama o hindi? Wala nga. Outer space, no? Panahon ni Job nung sulat siya, ano? Wala pang telescope nun sa panahon ni Job. Hindi pa sila nakakapunta sa buwan. Hindi pa nila nakikita ang lupa sa kanyang kabuuan. Pero alam nang isulat ni Job na ibinitin ng Diyos ang lupa sa wala. Hindi niya naman nakita wala kang kadena. Pero ibinitin niya ikaw ang lupa sa wala. Kaya inspired word of God yun eh. Ibinitin niya ang lupa sa wala. O, nakabitin ba ang lupa o hindi? May kadena ba?
Anong araw, paniwala ng tao, ang mundo raw, dala-dala ng Hercules eh. Meron naman naniniwala, dala-dala ng isang ibitanting malaki. Atlas. Ang mundo. Sa Biblia, nakasulat, nakabitin sa wala. Totoo, hindi. Pero naniniwala ba kayo may pisi? May pisi ang Diyos eh. Hindi na kaya ng pisi natin. Kaya kung magbitin, may talo, siya, wala eh. Alam niyo ang pambitin niya? Yung pull of gravity. Yung gravitational attractions ng mundo, ng araw, ng bituin, ng buwan. Yan ho ang nag-iingat para huwag magka-rumble-rumble yan eh. Yan ang pambitin ng Diyos, the pull of gravity. Meron yung gravitational attraction of each and every planetary body dito sa ating solar system. Kaya po kami naniniwala, yung Biblia, totoo talaga. Ewan ko sa inyo, I just want to share with you this belief. Pero, ang totoo, kagaya nito, as we continue, mga kababayan, alamin natin sa Biblia. Ang napatotoo sa Diyos nga ang Biblia. Meron mo bang patotoo outside of our being na magsapatunay pa na ang Biblia sa Diyos? Ang salita dito sa Diyos? Kasi ang una natin pinag-aralan yung mga patotoo sa ating sarili. Mararamdaman natin talagang totoo yung sinasabi ng Biblia sa ating sarili. E ngayon, sa labas ng ating sarili, humanap tayo ng mga patotoo na tayo rin ang saksi na yung sinasabi na totoo. Yan po ang ipagpapatuloy natin sa susunod na Lunes. Okay mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating another na naman po na reaction video mga ka-youthie patungkol nga po sa isang parang Bible study po siguro ito ni Brother Eli. Classic po. Kaya pasensya na po kung napansin nyo nga po yung parts po ng audio, hindi ganun kaklaro. So actually yung ginawa po ng team natin, in-improve na po natin ng kaunti yung audio dahil medyo malabo po talaga. Siyempre po mga lumang files na po kasi ito. Pero anyway mga ka-youthie, napakaganda po ng preaching na ito. Ang naging focus po ni Brother Eli is yung parang credibility ng Biblia, na it's something that we should believe and it reflects also some scientific truth. However, na-mention ko rin nga po na I don't totally agree that it is a quote-unquote scientific book. I think it's more like a compilation of many kinds of learnings and knowledge mga ka-youthie. And I told you the reason, it's because nasa scientific method, sa agham, meron po tayong particular na set of standards and rules. For example, just the belief that something came out of nothing through incantation, yung mga sinasabi lamang po ng isang spiritual or supreme being, that is not considered to be scientific mga ka-youthie. Also, nasabi ko rin po na ang Biblia, for most religious practitioners, they believe that it is already fixed. It is a perfect book. But for science po, kung titinan po natin ang paraan ng siyensya, bagamat merong mga tinatawag natin na foundational law, na kung saan pinaniniwalaan na po ng lahat na particular na batas ng siyensya, marami pa rin po dito ang pwede pong magbago with the presence of further evidence and with the further existence of scientific breakthroughs mga ka-youthie. So, ang siyensya po ay nagpapile up po yan na learnings over time. Pwedeng magbago, pwedeng masisira ang isang particular na paniniwala dahil nga po sa presensya ng ebidensya gamit ang scientific method. Anyway, going back, so para sa akin po, it is very useful, very understandable po na learning na binigay ni Brother Eli po sa atin. And what makes it more credible sa speech ni Brother Eli is using different perspectives. And of course, he is further substantiating it with the verses of the Bible. Na-appreciate ko yung mga truths na na-mention, especially na lahat po ng tao ay nagsisinungaling. Lahat ng tao ay natitempt. He even mentioned na walang tao na nakakaalam kung anong mangyayari sa bukas, kahit na mga manghuhula. Kaya nagustuhan ko rin nga po yung phrase po natin na God willing sa Arabic, inshallah. And also related to that, yung kinuwento po ni Brother Eli patungkol po sa mga doktor na hindi naman doktor rin ang papagaling sa'yo, kundi ang Diyos. So kaya po siguro, yung very common po na saying po sa Church of God is salamat sa Diyos. Kahit na, kunwari po, yung isang tao na may kabutihang ginawa po sa isang member ng Church of God, ang naririnig ko po, imbis na sasabihin po is salamat kuya, salamat ganyan, is salamat sa Diyos. So parang yung gratefulness ng members po ng Church of God is expressed na ultimately pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabutihan na kadala pong natanggap. But anyway mga ka-youthie, ano pong masasabi niyo sa atin pong episode ngayon? I really like this episode. If you like these kinds of contents, click this video here. You can also watch this video here. Subscribe po kayo kung hindi pa po kayo subscribe, kung kayo po ay baguhan. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!